hotel natin kasi konti lang yung hintayan. Guys, ang ganda pala nito guys. And kung nagtataka kayo kung bakit napunta tayo agad dito. Hi amazing people and welcome back to my YouTube channel. So today is another day dito sa South Korea at another episode na naman ng South Korea Vlogs ang ating gagawin. And for today's episode, tayo ay nag-book ng tour via Klook. Ang pangalan ng tour is Busan City Top Attractions One Day Tour with Sky Capsule. So it's a one-day tour obviously and marami tayong locations na pupuntahan such as Haedong Yeonggul Temple, Cheongsapo Daridol Observatory, and then Hyundai Blue Line Park, Cheongsapo Station, and then pupunta din tayo sa UN Memorial Cemetery in Korea, and then Gamcheon Culture Village, ang dami, and then Jalchi Market. So, dun yung last stop natin. So, jump-packed ang ating itinerary at maraming pupuntahan sa tour na to na binook ko via Klook. So, ano pang hinihintay nyo guys? Tara! Samahan nyo ako. So guys, palabas na ako ng hotel. Ay, ang lakas ng ulan guys. Share ko lang sa inyo yung view nitong hotel. So kitang-kita yung dagat. Tapos dito pwede magsangi. So, ayan ang ating hotel. So, hihiram lang ako ng payong dito para may payong. Ang lakas pala ng ulan. Di ko na-realize. Ngayon ko lang nalamang may ulan pala. Lapit ko lang kayo guys sa view. So ito yung harap ng hotel. Tapos ito yung beach area. Ang lakas ng ulan. Ayan. So di ba? Gusto ko sana ma-experience mag-work dito one time kaso napakalamig. So baba na tayo guys. So guys, update ko lang kayo yung magandang, yung transparent na payong yung nakuha ko doon. And update ko lang din kayo guys na yung meet up point namin is sa Hyundai Station, exit number 3. So from here maglalakad lang tayo papunta doon. So okay lang naman maglakad kahit umuulan kasi may payong naman, and at the same time yung lamig niya guys, kapag humahangin lang doon lang yung kumukurot yung lamig, pero yung kapag normal na walang hangin, tolerable naman yung lamig. Hindi ka guys sa sol na talagang kailangan naka-gloves ka. So dito wala pa akong gloves ngayon, wala pa akong earmuffs. Kaya-kaya pa naman kahit paano yung lamig. Pero kapag sumobra na yung lamig, nagdala naman ako ng puffer jacket, gloves, tsaka earmuffs para protected tayo sa lamig. Guys, ito yung beach area. Hindi lang ako masyadong makalapit dun sa beach kasi nga maulan. Pero kitang kita nyo ang ganda ng beach nya guys, lalo kapag malapitan. Or lalo siguro kapag nandito kayo. Ayan, so rainy mornings here in Busan. Tapos ito guys yung Busan X the Sky, yung parang observatory. So dito tayo maglalakad papunta sa Hyundai Station. So guys, andito na tayo sa Hyundai Traditional Market area. So ito yung pinuntahan natin kagabi. So ito yung mga sinasabi ko sa inyo, marami mga lights paggabi. Ayan, so ngayon walang katao-tao. Syempre kasi umuulan tsaka maaga pa. So ito yung kapaligiran niya. Tapos ito yung nasa right. Itong kantong yan, dyan yung mga street food nila. Yan mismo yung traditional market. Ito mga stalls lang yun nandito. Alright guys, so nandito na tayo malapit sa train station. And dito sa part na to guys, merong malaking whale. Whale ba yan o shark? Tapos merong cafe Pascucci. Parang masarap dyan oh. Eto guys oh, hindi lang siya masyadong visible kasi gabi. Ayun, sa likod pala niya may mga maliliit din oh. Ayan. Ganda pala dito sa Hyundai Station, sa may Hyundai Station. So ito ang mga makikita ninyo dito sa Hyundai Station. Hanapin ko lang guys yung exit 3 kasi doon yung pick up point. And kung sakali pala guys na, laki ng mukha ko,
Kung sakali pala guys na magbubook kayo ng tour na to, same ng tour na to sa Klook, at dito kayo magstay sa Hyundai area, yun yung pick up point at 9:30 AM yung pick up time. So medyo late yung pick up time kasi tayo yung huling dadaanan bago mag-start yung tour. So share ko lang para at least alam niyo. Alright guys, so andito na tayo sa Hyundai Station Exit 3. So ito yung itsura niya guys, at ito yung surrounding areas para kung magbubook din kayo ng same tour, alam niyo kung saan. So tapat siya nitong The Coffee, tapos meron ding Starbucks doon. So medyo maaga pa guys, wala pa yung ating sundo. So baka tumambay muna tayo dito sa The Coffee. So guys, ito yung menu ng The Coffee. At may kiosk sila. Ito yung kiosk nila, dito ka mag-order. So order tayo. Step 1. Siya. Ayan. So order tayo. So guys, ang in-order ko is deep chocolate for 3,500. So kunin natin. So guys, ito na yung order kong deep chocolate. Hawakan ko muna kasi mainit. Tanggalin ko tong lid. Ayan, para mainitan yung kamay. Lumamig na guys kasi umuulan. So tikman na natin to. Sarap. Guys, masarap to. Iba yung pagka-chocolate niya sa mga typical na chocolate latte o sa Pilipinas. So iba yung lasa nito. Ang sarap. 10 out of 10. Sarap talaga guys. The best to. Try nyo to. Ang pangalan niya is sa The Coffee. Tapos deep chocolate. Masarap siya. Lalo pag chocolate lover ka. Guys, ayun na yung sundo natin. Yung Vanna Black. So punta na tayo doon. Let's go! Alright, so guys, nandito na tayo sa sasakyan at pupunta na tayo sa ating first destination. Alright guys, so nandito na tayo sa ating first destination, ang Yonggong Temple. So, small group lang yung ating tour guys, 5 lang kami. Kaya, napakadali nung ano. Tapos 3 or 4 kaming Pilipino, isang German. So, smooth lang tong magiging travel natin kasi konti lang yung intayan. So papakita ko lang sa inyo yung papunta dun. Yung nauuna yung naka-green yan, yun si Andrew, yung aming tour guide. Si Opa Andrew. So wala palang snow sa Busan guys, pero malamig pa rin at maulan daw dito. 183 days per day, per year yung ulan. So it's a very good quality and delicious. The price is around one stick is 2,000 to 3,000. It's a little bit expensive than the market, but it's okay. I think it's 2,000, 3,000 is good enough. Okay guys, so nandito na tayo sa entrance ng temple. And may symbols. Tapos may mga statue dito sa gilid. Gijanggun yung nakalagay. Gijanggun Temple. Tapos konti lang yung tao guys, pero may tao pa rin kahit maulan. So diretso lang. So guys, dito merong gift shop, souvenir shop, shop na mga pearls or yung mga ano, charms yata yan. And then dito sa left side niya, ito na mismo yung entrance ng temple, Yonggong Temple. So ayan, may pagoda dito sa harap niya. So pababa na yan guys. Ito, sa likod nitong pagoda may entrance na. Dito na tayo papasok. So guys, ang hirap mag-vlog kapag umuulan kasi may payong taas camera. Yan, so pasok na tayo dito. Yung nag-traffic na guys kasi pababa to hagdan. So dito tayo. And then dagat na pala yung likod nito guys. Kaya palang lamig. Okay guys, so humupa ng traffic.
papasok na tayo. Nagpicture lang ako dun sa bandang entrance. So, ito na. May parang tunnel pala. Ay, kala kong haba. Maiksi lang pala. So, guys, ano to steps to. So, may pababa. Since ulanin dito sa Busan, guys, mag-ingat kayo pag pababa. Pag pataas, baka kasi madulas. Tapos yung tunog na naririnig nyo, guys, tunog na ng dagat yan. So, ayan na yung dagat, guys. So, makikita nyo dagat na yan. Yung temple na to nasa gilid ng dagat. Guys, ang ganda pala nito, guys. Ayan, kitang-kita na yun. Nasa gitna pala talaga siya ng dagat. Ito na, guys, tignan nyo. Dagat na. So, mamaya na ako pupunta dito sa side na to. Dito muna tayo sa baba. Ang ganda, guys. Ang ganda pala nito. Seryoso. Legit na maganda. Diba? Temple nasa dagat mismo. Ito na yung dagat, guys. Ang ganda. So, pakita ko lang, guys, yung dagat. Tapos, ayun, may taas pa dun, guys. Yan. So, dyan tayo pupunta mamaya. Pero dito muna tayo sa may bridge na to. Ayan, So, dito sa kabila, yan may wishing well. May mga coins, Ang daming coins. Yan, wishing well. Tapos, ito yung dagat. Yan, dito maganda mag-picture kaso maulan. Okay guys, so diretso na tayo dito. Ayan, so merong nakalagay dito na the most beautiful temple in Korea. So dito naman tayo sa kabilang side. And dito, yung ginagawa, ano to? Parang yung mga mga sabubong. Ayan. Sinusulatan. So, eto guys, bibili ka dito, tapos pwede mong sulatan. 10,000 won. Tapos, pagkasulat mo, lalagay mo siya dito, papatong-patong mo siya dyan. Ayan. So, papatong mo dito, for wish. Wish ata yan, or something. So, dagat uli. So, ito yung kabilang side, guys. Yung temple. So, dun yung temple mismo sa loob. Tapos, may mga piggy banks dito. Tapos, may mga heart din. Yung parang heart. Tapos, may mga sulat din, guys. May mga sulat din. Pero Korean. So, hindi ko mabasa. Tapos, meron din ng ganito. Yan, binubuhusan ng tubig yung yun. Tapos, dito naman guys, pag diretso pa natin ng konti, merong big Buddha. Golden Buddha, ayan. Hindi siya kagaya nung sa sa Ngongping Pero, parang malaki din naman guys. Ayan. So, ito guys, parang prayer room din. Ayan. Okay guys, so ngayon naakyat tayo dito sa steps na to. 100 plus steps daw yata to, sabi ni Andrew. Nawala sa nawala sa isip ko kung ilang steps. So let's climb in. Wala to guys, nagpushimi inari na tayo, naggongping tayo, kinaya natin. So kayang-kaya natin to. Ito na. Yun lang pala yun. Okay. So ito na. Guys. Ito yung makikita mo dito sa taas. Tapos may statue din. Statue on the floor. Look. Ayan. Okay, nice view nga dito. Tapos may mga wishes din. Tapos ayun yung baba guys. Doon tayo galing kanina. Ganda. Ganda nga, tama yung sabi. Most beautiful temple in Korea. Ganda guys. Okay guys, so pababa na tayo ng nitong inakyatan natin.
Hawak ko yung tripod, yung payong, yung camera. Lahat-lahat hawak. Sana huminto tong ulan kahit konti para makapag-vlog tayo ng maayos. Ang hirap kasi kapag maulan, nababasa yung camera. Tapos medyo madulas. Ito guys, lalo na medyo batuhan tong nilalakaran natin. Kaya medyo madulas, lalo pa baba. So ingat-ingat lang. So guys, may babaan dito. So tignan natin kung ano meron dito sa baba. Okay guys, so ito ay wala pala to. Ito lang to guys, tong babaan. Parang prayer ano din siya, prayer room. Tapos may nakalagay dito. Ito guys, pakita ko lang. Sabi, people drink this water. Please do not throw coins. So, pwede kang kumuha ng ano dito, dipper. Tapos, uminom ng water from here. Okay, so, yun guys. Kung sakaling gusto nyo gawin, pwede nyo gawin. So, hindi ko na siya gagawin guys. So, balik na tayo sa taas. Guys, dito sa right side ng temple, merong prayer room. Tapos merong reclining Buddha. Ayan. Okay guys, so pababa na tayo at pabalik na tayo dun sa kaninang hindi natin nalikuan. So let's go. Handaan na tayo dito sa most beautiful Korea. Temple in Korea. Tignan natin ang dagat. Ang lamig! So guys, paakyat na to Setting your expectations. Aakyat kayo kung saan tayo bumaba kanina. So isa lang yung entrance at exit nila. So akyat tayo dito. Akyat lang ng akyat. Para cardio. So guys, ito yon. Dito tayo liliko naman. Okay. So ito may temple din guys. Dito sa left side. Dito tayo sa right side guys. Para makita. Sorry. Para makita ang dagat. Okay. So pwede palang pumunta dun sa pinakadagat din. Dun sa mga bato-bato. So may malalakaran pa rin pala dito sa part na to guys. Sayang, ang sarap sana mag picture dito guys. Kaso nga lang nababasa yung phone ko. Tapos may payong lahat ng picture mo. Unless okay lang sa'yo mabasa. So ito guys, yung dulo. So this is the dulo area na. Ayan. So, batuhan na to. Tapos dagat na. May harang na dyan guys. Ito yung pinaka-temple. Ayan. Diyan tayo galing kanina. Okay guys, so pabalik na tayo or palabas na tayo dito sa temple. Nalibot na naman natin siya. Nakapag-picture na rin tayo. So, I think we're good na here. And, hintayin na lang natin yung mga kasama natin sa van para medyo mainit at pupunta na tayo sa next destination. Yeah. So guys, nakalabas na ako dito sa Jungjong Palace and dito na tayo guys sa may mga kainan. Dito pala sa labas na guys may mga kainan. So pag nagutom kayo from the temple, pwede kayong mamili dito ng mga kainan. Ito may Yongbong Shake. Yongbong pala, anong sabi ko? Jungjong. Yongbong Palace. So may Yongbong Shake, churros 1500. Tapos ito yung pancake. Ang sarap niyan guys yung nabili ko kahapon sa night market, masarap. Yung honey and cheese tsaka honey and seed, parehong masarap guys. Tapos meron pa dito mga iba pang kainan pagpasok mo dito. Ayan. May mga coffee shops din. So pwede kayo mag-merienda dito. Ang pangalan pala nitong lugar na to is Yongli Dance Street.
Ayun, nakalagay doon. Tapos may mga souvenir items din dito. So dito lang to guys sa tapat ng palace pagka or ng temple kapag labas ninyo. So balik na tayo sa van. Okay guys, so nandito na tayo sa ating next destination, which is yung Skytrain. So ito yung itsura niya guys, or Sky Capsule. So dito yung ticket office. Yung ticket niya guys is minimum of 2 persons yung kailangan. So for 2 persons it's 40,000 won. So dito yung ticketing. Let's see. Ayan. So may oras lang to guys. So kailangan nyo mag-book ng ticket in advance. So binabalang kami dito ng tour guide. Tapos babalik kami dito mamaya kapag yung time na namin. Bibili lang muna ng ticket dito. Guys, ayan yung observatory. Yung nakita nyo kanina, kaso glass yung ilalim yan. Kaya mahirap maglakad dyan. Hindi kita. I'm waiting here for us. How about going there, checking? Okay guys, so ito na yung next destination natin. Itong Sky Observatory. And kung nagtataka kayo kung bakit napunta tayo agad dito, kanina nasa Sky Capsule tayo dapat. Sa Sky Capsule guys, nag-book lang kami ng tickets muna kanina in advance for 1 PM na departure. Kasi unahan daw yun and mabilis ma-sold out. So nag-book na kami ng for 1 PM para sure na may ticket kami. Tapos, itong Sky Observatory, mga 2-minute drive lang to from there. Ito muna yung pupuntahan namin. Pero hindi namin sure kung lakad kami dun sa observatory proper kasi nga ang lakas ng ulan. Tapos madulas yun kasi nga glass daw yung kanilang yung floor. So tignan natin kung makakapunta tayo. So papakita ko lang guys, ayan yun. Maganda sana kaso nga lang malakas yung ulan. Kaya mahirap maglakad siguro, madulas. So akit lang tayo dito, tapos ayan. So dito sa pinakataas, dediretso lang tayo papunta dun sa Sky Observatory. Tapos ito guys yung beach train na tinatawag. 3 stations lang yan guys. Ang dulo niyan sa Mipo Station, dun sa may hotel natin. Ayan, Hyundai Blue Line Park. Yan yung train na 3 lang yung stations. So mukhang close nga guys, hindi nga tayo makakalakad. Pero pupuntahan na rin natin. At para mapakita ko rin sa inyo, para kung sakaling pumunta man kayo dito guys na hindi umuulan at maganda yung panahon, alam nyo na kung paano pumunta at kung ano yung i-expect nyo. Okay guys, so ayan, ito siya. Sarado. Kala ko glass. Baka yung gitna lang yung glass guys. Doon sa pinaka gitna lang yung glass. Pero ayan yun, lalakad ka dyan. Tapos ikot lang, paikot lang siya. So ay, parang may mga ano pala dito, hindi ko napansin. May mga letters na nakasulat sa kahoy na isda. Ayan. So ito siya guys. Pakita ko lang. Ito yung skywalk. Ay hindi, ano ba to? Tama, skywalk daw nakalagay. Lakas ng ulan. Ay, ng hangin. Ayan, nakalagay no entrance due to weather conditions. Sad. So magpipicture na lang tayo dito. Pipicturean ko na lang yung view. Hindi na ako makakapag-picture dito guys. Sobrang lakas ng ulan at lakas ng hangin. So guys, confirmed. Etong padiretso, hindi pa glass. Pero pagdating dun sa gitna, glass na daw yun. So kaya madulas na. So ito kahoy pa lang guys yung steps nya. So kaya hindi talaga pwede. Sayang naman. Malapit lang to guys dun sa hotel. Parang magte-train ka lang nga nung Hyundai Beach Line. Tapos
makakarating ka na dito. Ito yung baba niya. Papakita ko lang sa inyo yung baba niya. Ayan. So ang ganda sana. Maganda to guys pag mga hindi maulan. Sana kapag hindi maulan sa mga susunod na araw tapos wala tayong gagawin, pwede tayong bumalik dito. Ayan. So dito sa hagdan yan, puro mga yung fish na kahoy na may mga wishes. Ayan o. Ang pangalan Fish of Wish. Ayan, Fish of Wish. 5,000 won yan guys kapag kukuha ka nung fish. Tapos ilalak nila dyan. Parang mga padlock na love lock ba yung tawag doon? Yun. So, babalik na tayo guys. Free time natin ngayon. So, wala tayong masyadong gagawin. Maghahanap na lang daw tayo muna ng lunch area or ng restaurant for lunch. May nirecommend yung ating tour guide. So, tignan natin kung yung mga kasama ko na wala na eh. Tignan natin guys kung pwede tayong kumain din doon. And check natin yung pricing kung makamasa ba. So guys, share ko lang din sa inyo yung itsura ng train. Ayan yung train ng Hyundai Beach train. Maliit lang. Tapos parang makaluma pa siya. Ayan na yun. So sobrang iksi lang niya. Yun na siya guys. So dire-diretso lang tayo dito. Tapos sa dulo nito may mga restaurants na pwedeng kainan. Okay guys, so lunch time na. At drop off lang kami yung aming tour guide ni Andrew dito sa restaurant na to. Ang pangalan niya is Paldomiyok Restaurant. So dito daw masarap kumain. So tara guys, pasok tayo para matry natin. So ito yung kanilang mga menu sa labas. Yan. Do you want to have lunch here? Yeah, let's have lunch here. Yeah, Sandali lang guys. Napansin ko na karamihan sa inyo ay hindi pa nakasubscribe sa channel na ito na AJTV Amazing Travels. Alam nyo ba na malaking tulong sa akin na may pagpatuloy ang paggawa ng mga videos na ito kung magsusubscribe kayo. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Subscribe na. Now back to the video. Okay guys, so nandito na tayo sa loob ng restaurant. And ito yung view niya guys, beach view. Ayan, so yung menu via iPad ulit. Tapos ito yung nakalagay sa board. Ayan, so may mga grill set sila guys. May kasama ng rice, soup at saka 6 na side dish. So order muna ako dito guys. Tapos balikan ko kayo pag may order na. Alright guys, so ito na yung lunch natin. Ang in-order ko is yung mackerel set. So ito yung fish na mackerel. Kasi ang tagal ko nang di nagfi-fish. Malaki siya. Tapos may seaweed soup. Tapos may 6 na side dish. Mga side dish, tapos may rice. So lahat to guys ay 15,000 won. Set meal na siya. So ito yung mga side dish. Hindi ko lang alam kung ito kung ano to. Ito salad. Ito hindi ko rin alam. Ito tofu ata. So kung alam niyo yung mga yan, paki-comment na lang kasi nga hindi ako masyadong nagko-Korean food. So ito yung view. So, taste test na tayo. So, try natin itong kung ano man to. Tatry ko siya. Malamig pala to. Para siyang salad. Tapos noodles. So, okay naman din guys. Masarap din man siya. Mga 7 out of 10. Sunod na natin to agad guys. Kasi ito mukhang maanghang. So, this one. Paano ba to? Malambot guys. Para siyang para siyang gelatin. Malambot, tapos yung nasa ibabaw niya medyo maanghang. So 4 out of 10 to. So next na guys, ito kamote ata to. So try ko kung kamote nga. Ayaw magpahuli. Ito.
Hindi siya kamote. Ang asim at mahanghang. Negative 1 out of 10. Next, ito. May natirang lasa nung huli. Radish ata ito. Pero dilaw. Sarap din to. 5 out of 10. Okay naman siya. Tolerable. So, next natin ito. Ito parang squid ball na medyo matigas ng konti sa squid ball. 8 out of 10. And last, itatry na natin itong salad. So, ito gulay ito guys. Ito masarap. Pag gulay talaga masarap. 10 out of 10. So guys, of course, itatry natin itong fish. So fish. Ang sarap guys. Kasi nga, ano lang to eh, dagat eh. So madali silang nakakakuha ng mga seafood dito. Ang sarap nitong fish guys. Hindi ako nagsisi. Specialty talaga ng Busan daw yung mga ano nga seafood. 10 out of 10. So kakain muna ako guys. Okay guys, so tapos na ako kumain. And ang next na nating pupuntahan is yung sa nireserve namin ng 1 PM para sa Sky Capsule dito sa Hyundai. Pero abangan nyo na lang yon sa susunod na episode dahil i-end ko na muna ang vlog na ito. Maraming salamat sa lahat ng nanood ng episode na ito ng ating South Korea Vlogs. At kung nagustuhan ninyo ang video ito, please give me a like, comment, share, and subscribe to my channel. And do not forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking future vlogs. Abangan ang susunod na adventure natin sa susunod na episode ng ating South Korea Vlogs. Yun lang guys, maraming salamat. Bye!